Eto, hinihinalang scam hub sa Cebu City na bisto ng isang vlogger hacker. Ito po mga kababayan. Ng isang vlogger ang mga CCTV at computer sa isang hinihinalang scam hub sa Cebu City. Nang mabisto, kita sa video kung paanong biglang nagpulasan ang mga umano'y scammer. Nasa frontline ng balitang yan, ang ating News 5 Visayas correspondent na si John Aroma. Akala ko mga kababayan sa India lang may ganyan. May napanood kasi akong vlogger mga kababayan na sa India, isa silang building na parang mga call center industry pero nang i-scam sila ng mga caller. O ito yon sa Cebu. Meron palang ganyan sa Cebu. Nakakahiya naman kayo dyan. Ma'am Abon ako, may regalab shoutout po sa iyo dyan, ma'am. Which part of the world are you calling from? You're asking if where are we calling from, right? Yes. Which part of the world? Oh, basically, we're local here in Abuja. Basically, capital of Nigeria. Tila ordinaryong usapan lang yan ng isang agent at customer sa isang call center. Pero ang umano'y agent, isa raw scammer mula sa Cebu City. Na-record ng isang vlogger na hacker ang mga aktibidad ng opisina na anyay investment scam hub. May script pa ang mga scammer para mapilit ang mga biktima. Yeah, I'm not interested Oh, I know anymore. that you've been struggling right now. Do you want to be like that forever? You don't want to be in a better situation together with your family? Ayon pa sa vlogger, karamihan sa mga biktima ng scam hub ay mga Amerikano. Kumikita ang scam hub ng nasa $68,000 o higit 3 milyong piso kada buwan. Sa huli, ibinunyag din ng vlogger sa mga scammer na namomonitor niya ang mga ito. Pinadala niya ang mga ito ng mga screenshot ng CCTV recording kaya nagpulasa ng mga agent. Tinawagan din ng vlogger ang umano'y boss ng scam hub na kinilalang bilang si Adam. Why did you mute yourself, Adam? Let's speak, man to man. Ininspeksyon na ng mga otoridad ang opisinang nakita sa video pero wala na silang inabutang tao. Hinahanap na ng mga pulis ang mga umano'y scammer. Ipapatawag rin ng PNP ang vlogger na nagsiwalat ng umano'y scam hub. Iimbestigahan na rin ito ng Department of Information and Communications Technology. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5, Visayas. Mga kapatid, Cheryl Posing po. Diba? Yes, si Gravitas po yun. Napanood ko yung isang Indian vlogger news. Si Gravitas po yun. Oo. Diba? Tignan ninyo Akala ko sa mga Indiano lang yung napanood ko sa YouTube na mga Amerikano na nabikbiktima nila sa scam. Meron kasing isang Amerikano na IT na natitrace niya at nahahack niya yung system nung Indian na building or Indian company na nang i-scam, napapanood niya sa mga CCTV. Pati yung mga modem nila nahahack niya. Ngayon, ito na. Pilipino, Cebu. Putragis na yan. Sa Cebu. Tapos nung nakita nitong vlogger na na-control sila, nagpulasan, nagtatakbuhan. Actually, nasa YouTube yan. Oo, at kumakalat nga yan sa TikTok pati sa Facebook Kaya tignan ninyo, mga kababayan, yan ang resulta sa pagpapa-legalize sa mga illegal na pogo. Part ng pogo yan. Bakit? Hindi naman porket sinabing pogo, sugal. Lahat na dyan. Nandyan na yung scam, nandyan na yung Yan na. Pag-iimbestigahan na dapat yung mga ganyan. Biruin nyo, nakapasok sa Pilipinas yan. Ang tanong ngayon, sinong may-ari ng building at sino ang nangupahan dun sa building na yun? Para malaman, anong company? Bayani Abalo, hello po, sir. From Switzerland, Winnie Branca, hello po sa'yo dyan. Di ba? Yun lang mga kababayan. Kita nyo? Dunini, sabi ni Sweet Angel. Yung iba, gabinete. Sabi ni Sir Fidel Quilon. Ay nako, mga kababayan. So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon. Sabi, wag kang magtago. Mamarites Muslim, Miguel, shout out po. Sabi ni Chirian Uruyan, makauwi na tatay namin. Lo ni mo, paniwala ni mo. Pauwiin mo muna. Puro kayo ganyan. Alam mo, sa totoo lang kayo mga DDS, ang sarap ninyo pagmumurahin mga hayop kayo. Kayo yung mga Pilipino na naniniwala sa swerte.
Tignan nyo, may kwento ako sa inyo. May napanood ako kanina sa Facebook. Isang matanda nanalo ng 1 million sa kakainom ng gin bilog. Ilan kaya yung gin na nainom niya bago siya nanalo ng 1 million? Sunod, mananalo daw siya ng car. O ilang gin na naman ang mainom niya para manalo siya ng car. Tapos sunod, mananalo daw siya ng house in lot. Ilang gin bilog na naman ang mainom niya para manalo siya ng house in lot. O, pagkasunod, patay na siya. Bakit? Sunog na ang atay niya. Diba? Kayo mga DDS, wala kayong pinagkaiba sa mga manginginom na nanalo ng 1 milyon. O, wala kayong pinagkaiba sa mga Pilipinong naniwala sa swerte. Taya ako ng loto, baka sakali manalo ako ng 300 million. Putang ina kung yung tinaya mo, inipon mo yon. O di halos 1 milyon na din sa loob ng 5 taon, 10 taon mong pagtataya, di ka na nanalo. Magkano yun? 20-20 kada araw, 8 times mo yun sa loob ng 10 taong pagtataya mo. Milyon na. Di ba? Diyos mio, Marimar. Sakit kasi ng mga DDS, naniwala sa swerte. Niwala talaga kayo makauwi sa Digo? Ayaw ko na magsabi dito, magilit ng liig, kung makauwi si Digong, pauwiin nyo muna. Gapagod na, gikapoy na ko yaw-yaw ba, gapoy na ko istorya, makauwi si Digong, magilit ako liig. Yung panggilit ko, nakailang hasa na ako, lumiit na ng lumiit, isang hiwa ko ng ganun, patay na ko diretso, kalawang na, titano na labas sa akin. Wala, kapagod na mag-explain mga DDS, pauwiin nyo muna bago ako magilit, hindi yung puro kayo, huwag ka magtago, makauwi na tatay namin, kung makatatay ka, kala mo anak ka, grabe naman kalandi ni Digong kung lahat kayo anak niya, grabe naman kauwagan, pag ganun, diba? Makauwi na yung tatay namin, kung makatatay, bakit magkamukha kay ni Sarah? Kung ako kay Sarah, kumaot ni mo, tapos kamukha kita. Kung makatatay kay Digong, akala mo naman, anak sila ni Digong. Hilom dia dayo eh. Huwag ka magtago, makauwi ng tatay namin. Paano ka makauwi yung tatay mo? Nandoon na nga si Sarah, bawal na nga pumunta doon. Ito nga, tatanungin ko kayo. Paano makauwi si Digong kung mismo ang anak niya pinagbawalan pumunta doon? Magkaboses kayo ni tatay. Magkaboses lang kayo, pareho kaming Bisaya, pareho kaming taga Davao. Pero hindi kami magkamukha. Butas-butas yung mukha niya eh. Di ba? Yan ang isipin ninyo. Makauwi na yung tatay namin, magigilit ka na, wag ka na magtago. Putang na, pauwiin nyo muna, gapagod ako. Araw-araw na ako nakaligid, makauwi. Nung nakaraan, birthday niya, makauwi daw. Mayo na ngayon, mag-June na. Mai-impeach na si Sarah, putang ina, si Digong hindi, para nakauwi. Mag-New Year na lang, putang ina. Mag-eleksyon na lang 2028, another presidency. Si Digong hindi pa rin nakauwi. Anong gagawin natin yan? Diba? Makauwi na talaga. Mata ni mo, blue. Makauwi na daw si Digong. Alam mo, sa totoo lang na naginip. Bakit mahayop yung mga DDS kayo? Paano nga ba makauwi? Ito lang. Bigyan ko kayo ng example. Ang unang hearing ni Digong sa September pa. Mayo pa lang ngayon. Ay, Diyos ko. Mayo pa lang ngayon, mga kababayan. Diba? Mayo pa lang ngayon. May, June, July, August, September, 4 na buwan. Hindi mo nga alam, bukas makalawa si Digong hindi na huminga. Ay, nako, ewan. Ano yan? Ay natagda mga DDS, sabi ni Team A, silo po sa'yo ma'am. Hindi na makauwi si Digong, oy. Kayo mga buang, kayo mga animal kayo. Alam nyo, kayo yung mga tao na naniniwala na tumalon kayo kasi New Year, pampatangkad. Putang ina si Dagol, ilang taon nang tumalon, hindi tumangkad. Sige, New Year, magsitalon. Kumuha kayo ng barya, ilagay nyo sa bulsa, tapos ikiling-kiling nyo. Pag New Year, dadami yan. Putang ina, nabutas na yung bulsa mo, nakabili ka ng panibagong short, hindi na puno. Hindi Yan ang mahirap sa mga DDS eh. Di ba? Yun yung maglagay ka ng medyas sa harap ng pintuan kasi dadaan si Santa Claus, magbigay ng candy. Putang ina, sinong Santa Claus bababa sa inyo kung putik?
Diba? Matamaan pa si Santa Claus ng kwitis dyan. Kasi New Year, edi mamatay pa siya. Diba? Kayo yung klase ng tao, mga DDS, na naniniwala na kapag gabi bawal magwalis. Utang ina, pag gising mo sa umaga, yung tainga mo, napasukan na alupihan. Bakit? Gabi, wag magwalis, malas. Utang ina, ang Maynila nga, napuno ng basura, umaga, gabi, hapon, puno na basura, hindi naman yung mayaman. Mabaho pa rin. Buti na lang si Yormi nanalo. Lilinis ang Maynila. Yeah? Sabi nila, wag kang magwalis ng gabi kay malas. Putangin ang Maynila nga, puro basura. Yumaman? Putangin ang dami pa rin squatter. Ito mga DDS, ito yung mga klaseng tao na naniniwala sa magic eh. Hindi Ito yung naniniwala na, sige, ipasok mo yung kamay mo sa butas, paghila mo, kagat ka na ng alimango. Ay, Diyos ko. Ayan yung mga klase ng mga nilalang na naingkanto ka, magdunit ka ng 2 manok puti. Putang ina, inadubo nung manggagamot. Di, wala kang manok ngayon. Siya nakaadubo, tapos ikaw, hindi pa rin gumaling. Putang ina. Ayan yung, magbigay ka ng 3 fortune lights, tapos candy, tapos manok na ugis. Gagamutin kita, gagaling ka. Is procom colorum samprocom, adubuhin ko to pag uwi nung magpapagamot. Di ba? Alam niyo, nagtataka din ako sa mga, dito sa Mindanao banda, wag kayo magalit sa akin na. Sa Mindanao, napakaraming kulto. Meron dyan si Aguila, Senior Aguila. Meron si Kibuloy. Meron yung sino yung mag-asawa na nagalit kay Meta? Ikaw Meta, may kaso ka. Nakita nyo yun, si Dato Adlaw? Sa Mindanao, halos lahat may ganyan. May Kibuloy, merong Dato Adlaw, merong tawag dito, Senior Aguila. Iwan ko ba? Tapos sa Mindanao, June yung pinakamaraming pumipila nagpapagamot na wala yung cancer ko. Pinainom lang ako ng sabaw sa buko. Putang ina, kung ganun lang din pala ang gamot, sabaw lang ng buko, edi lahat ng may cancer gumaling. Tignan nyo si Sal Panilo. Kaya natanggal pagiging spokesperson, sabi ni Harry Roque. Ang sabi niya, ang gamot daw sa COVID saging. Putang ina, di tinanggal ni Digong. Anong sabi ni Harry Roque? Alam nyo naman yan si Sal Panilo. Pinakalat niya sa busang bayan ng Pilipino na ang gamot daw sa COVID saging. Di tinanggal siya ngayon ni Digong, hindi naging spokesperson. Gusto niyong marinig? Pakinggan niyo. Pakinggan niyo. I think that's gross ignorance of what asylum is, no? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Sir, how are you with Attorney Sal? Well, ako, hindi ko siya pinapansin, pero, I understand where he's coming from. Kasi kung maalala nyo, when I initially resigned in 2019 to run for the Senate and hindi natuloy because I had the heart attack, he volunteered to replace me, no? And ako naman, thank goodness merong replacement sa akin because being a spokes was a thankless job. Pero, nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na saging ang gamot sa COVID, as Sal Panelo says, saan tayo pupulutin? So, bumalik ako, no? So that... Diba? Narinig ninyo? Narinig ninyo mga DDS? Kayo-kayo lang mga baliw. Kayo-kayo lang mga tanga. Nung pumalit daw si Sal Panelo kay Harry Roque kasi inatake daw siya sa heart attack, sabi daw ni Sal Panelo, ang gamot sa COVID, saging. Ura-urada daw tumawag si Digong, bumalik ka na, Harry Roque, bakit? Palpak yung aking spokesperson, gamot sa COVID, saging. Kung naniwala ang taong bayan na gamot sa COVID, saging, saan kayo pupulutin? Naging unggoy lahat ng Pilipino. Di ba? Kapag hindi kayo niwala sa akin, mapunta rin sa langit. Putang ina, di ba mga DDS? Yan ang gawin niyong example. Kung hindi ba kayo mga tanga, mismong yung mga profesional, kung ano-ano pinagsasabi, mga buang. Dito ako naniwala na DDS is a group of simultaneous, psychopath. Buang. Tignan ninyo. Nandyan si Kibuloy.
Senior Aguila, Dato Adlaw. Di ba? Di ba, ka-vibes? Mga bagpet. Di ba, mga tanga-tanga, mga uto-uto. Sabi ni Harry Roque, kung ang sambayan ng Pilipino, niwala na ang gamot sa COVID saging, saan tayo pupulutin? Di ba? Kawawa. Mga kagwang, sabi ni Independent Woman. So, yun lang nga mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Actually, 2 hours